zile zile eu alerg, chiar mile 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 mile. Zile zile eu alerg, chiar mile 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 mile. Zile eu alerg, chiar mile 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 mile. Yan, mega love shoutout. Dito na tayo sa ano guys, reaction muna tayo, reaction videos. Yan, reaction muna tayo. Zile eu alerg, chiar mile 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 mile. Ayan. Magandang umaga sa inyong lahat guys. Magandang tanghali at magandang gabi. Pilipinas. Dito po tayo sa Mikus. Ayan. Mikus reaction po tayo. Pag-usapan po natin yung impeachment na walang kwenta. Ayan. Yan po, palpak na impeachment, walang kwenta, 19 Congress mag-expired. Ayan, ito pong video na ito ay bibigyan natin ng reaction. Galing po kay Showbiz Fanatics. Ayan, sa baba po. Kung hindi pa po kayo subscribe sa channel ng Showbiz Fanatics, mag-subscribe na po kayo. Maging sa aking Mikus channel. Mikus reaction. Bago lang po ito. Bagong channel. Kaya mag-subscribe na po kayo at mag-like. Ayan. Napilitan po akong mag-reaction dahil sa kapalpakan po ng mga congressman na nagmadali po. No? Nagmadaling pumirma. Yan, imagine isang araw lang, no? Sila lang nakakaalam nun. Yan. Bago po tayo natin umpisahan yung ating reaksyon. Umpisahan po. Bago natin umpisahan yung reaksyon natin, mag-subscribe na po tayo para sa mga solid Duterte. Yan. Yes. Ito na po. Huwag na po natin patagalin kasi napakaganda po ng ating topic. Dahil sa pagmamadali ninyo, mukhang hindi nyo pa mapapatalsik si Vice President Duterte sa kanyang pwesto. Ito ang balitang tiyak ikagigimbal ng maraming mga kongresistang pumirma para mapatalsik sa pagka-Vice President si VP Sara Duterte matapos ang kumpirmasyon galing mismo sa former Associate Justice ng Korte Suprema na si Antonio Carpio nang sabihin nito na nang dahil sa oras hindi aabot sa pagdinig ng sesyon ng Senado ang impeachment trial ni VP Sara. Ito ang isang balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento ng maraming netizen at tila kinamumuhian ng maraming supporters ng House Speaker na si Martin Romualdez nang tila mabibigo pa raw sila na mapatalsik si VP Sara sa kanyang kinuupuan. Matatandang kahapon, tila halos magkandara pa ang mga kongresista na pumirma sa ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara. Sa katunayan, tila nanguna pa raw dito ang pamangkin ng kongresistang si Martin Romualdez, ang presidential son na si Sandro Marcos, na tila isa sa tinatawag na manggagamit ng maraming Pilipino. Oops, dyan lang po muna tayo. Grabe no, nanguna pa si Sandro Marcos, no? Di ba sabi nung nagkunwari pa sa BBM, sabi, huwag nang ituloy yung impeachment. Di ba? Huwag yung ituloy, pero nangunguna pa rin ng anak niya, no? Na pumirma. Ayan. Grabe, no? Kasinungalingan. Sus, hugas kamay ka agad. Imposible naman na kunwari ayaw ni
BBM na i-impeach si VP Sara, pero ang nangungunang pumirma yung anak niya. Di ba? Ikaw ba isang ama na magsasabi sa kang presidente na wag nang ituloy ang impeachment kay VP Sara kasi magsasayang lang tayo ng panahon, ba? Ng oras, ng pera. Tapos anak mo pala yung mangunguna. Ano ibig sabihin nun? Maliwanag na panloloko yun sa taong bayan. Grabe. Ito ng mga congressman, mga kongresista na nagmadaling pumirma. Sila yung sila yung akala nila na sila yung magiging bida kasi pumirma nga sila, di ba? Magiging bida para mapatalsik ang ating BP. Di ba? Pero hindi nila alam ang nangyari sa ginawa nilang yon, sila yung napahamak. Sila yung napahamak. Alam niyo kung bakit? Kasi na-expose sa taong bayan kung sino-sino yung mga pumirma. Kaya humanda sila sa halalan. Siguradong hindi yan iboboto ng taong bayan, di ba? Galit ang taong bayan sa ginawa ng mga congressman na pumirma. Galit. Kaya yung ginawa nila, sila yung nakarma. Di ba? Sila yung tumanggap ng kalokohan nila. Yan, tuloy natin. Ngunit ang pinaka-nakakagimbal na balita raw ngayong araw ay ang tila kumpirmasyon mula mismo sa former Associate Justice ng Supreme Court na si Antonio Carpio, kung saan kinumpirma nito na hindi aabot ang nasabing pirmahan. Ayan, di ba? Justice na siya. Justice na yan. Si Justice Carpio. Siya na yung nagkumpirma. Di ba? Si Justice Carpio na mas maraming alam kaysa sa mga kongresista na hindi naman mga abogado. Di ba? Kaya pakinggan natin. Para mapatalsik si VP Sara. Ayon sa kanya, magsasara na raw ang 19th Congress at hindi na aabot ang mga di umano'y proseso na gagawin pa para ma-impeach si VP Sara. Gayon din daw ang mangyayari sa Senado kung saan manunumpa ang mga new elected official after June 30, kung saan ito pa lamang ang oras na makapagpapasya ang ilang mga kongresista kung itutuloy ba ang Senate trial laban kay VP Sara. Ganito kasi yan. Sa February 11 kasi yung camping period, Anong petsa na ngayon? February 8. So ilang araw na lang, campaign period na. Ngayon, may expired ang 19 Congress. Pag na-expired ang 19 Congress, yung mga complain nila, yung mga ano kasing tawag dito, yung impeachment na ginagawa nila is mababaliwala. Magiging back to zero pag nag-expired ang 19 Congress. Mababaliwala yan. Magiging back to zero. So useless yung pagpirma nila. Useless. Hindi matutuloy yan. Ngayon, after ng panibagong Congress, magpapanibago sila ng impeachment. Back to zero sila. Ganun po yan. Kaya puro kapalpakan ang ginawa ng mga yan. Tuloy natin. Sa madalit sabi,
mukhang walang kwenta ang pagmamadali ng ilang mga kongresista ang mapatalsik si VP Sara dahil kahit nag-uunahan sila sa pagpirma kahapon, mukhang ang impeachment trial ay hindi raw matutuloy. Narito at panoorin ang buong balita at pahayag ng former Associate Justice ng Korte Suprema na si Attorney Antonio Carpio kung saan tiniyak na pagdating sa oras, tila hindi aabot ang mga kongresistang nais patalsikin si VP Sara. Kabiguan ng mga kongresista, tila nasampal ng dating Associate Justice ng Korte Suprema. Narito't panoorin ng full video. Ayan, mga congressman, makinig kayo makinig kayo. Makinig kayo kay Justice Carpio. Hindi yung banat lang kayo ng banat. Wala kayong alam kundi gusto nyo sirain yung aming VP Sara. Tandaan nyo, hindi mananagumpay ang kasamaan. Ang kabutihan pa rin ang mananagumpay. Kaya, makinig kayo para sa inyo to. Oh my God! Perfect! Diyos ko, may nabasa ko sa post ni KLC na na-technical ang impeachment. Back to zero ulit sila sa June. O diba, tuwang-tuwa kayo? Pero, back to zero ulit? Ayan, merong post kasi si Judge Carpius. Panoorin natin lahat sa hindi nakapanood. Okay, so let's watch all together. I'm so happy, bitch. Time ang Senate kasi mag-election na campaign period will start February 11. Wala na silang time. Babalik sila June. Pero sa June, konti lang. I think they have just 2 weeks to have 14, 15 session days. At saka, walang, they will not be interested. Hindi matapos. Ang ganda ni VP Sara, Tingnan nyo. Ganda-ganda. Matalino pa. Yan ang aming VP. Sigurado na yan. President of the Philippines, Sara Duterte. Kasi you have to give Sara 10 days to answer the complaint. Maubos yun Yung 15 days yun, baliwala yun Because you have to give Sara time to file his comment. Anong position ng? Ang position namin, don't file it now because you cannot act within... Kasi mag-expire yung Senate So there will be a new Senate. So you have to refile it. Start from zero. Oo, magsa-start ng zero. Sabihin ni Sara, expired na yung Senate. So, they have to start all over again. It raises so many questions. So... O, di ba? Di ba ang galing? Puro kapalpakan lang ang ginawa ng mga congressman. Nagmadali pa silang pumirma. Ayan tuloy. Palpak. Kaya ngayong halalan, humanda kayo. Dahil galit ang taong bayan sa inyo. Galit na galit ang taong bayan sa inyo sa pinaggagawa ninyo. Na-expose tuloy kayo. Yan. Alam ng taong bayan kung sino-sino ang mga pumirma. Kaya, zero vote kayo sa darating na halalan. Kung ano yung ginagawa ng kalokohan, babalik at babalik sa inyo. Yan, tandaan nyo. Tuloy natin. So, hi everyone. So, ang groundbreaking news lately, just yesterday, is that VP Sara was impeached by the House of Representatives, meaning they already garnered the required votes para ma-transmit ang articles of impeachment sa Senate. Wherein the Senate will need to start the impeachment trial. But gusto kong mapag-usapan natin yung consequences nung
pag-file nila or pagta-transmit nila sa Senate on the last session day. No, importante ito kasi ngayong umabot na siya sa Senate, at nag-recess at babalik ng June 2 after na ng election, may bago ng congressman, may bago ng senador. It's just a matter of 2 weeks, then magko-close na yung magko-close na ulit yung Congress para mag-convene for the 20th Congress na yung talon. Now, ang prevailing dictum is lahat ng business na hindi natapos during the current Congress will not be carried over the next Congress. Yun. Napakaliwanag, no? Yung ginawa nila, yung pagpirma nila sa impeachment para labang kay VP Sara, pag napalitan na yung Congress, new Congress, kasi may expired na 19th Congress, di ba? May papalit na another Congress naman. So magiging zero yun, yung mababaliwala yung pinirmahan nila, mag-uumpisa uli sila sa panibagong pirma. Ganun po. Kaya walang kwenta po yung pinirmahan nila. Walang kwenta. So kaya may mga komentaryo na futile exercise itong paggawa nila pagpasa nila ng articles of impeachment, kasi pagdating sa Senate niyan, pwede siguro nila i-railroad ng 1 month ng impeachment trial whatsoever. Pero kasi may time pa, sa rules, kailangan din sumagot pa ni VP Sara, no? She will be given 10 days. So, feel ko yung time constraint, hindi talaga abot, no? Para magkaroon ng decision, no? So, pag nag-end yung Congress, back to zero ulit yun, no? Same way, I don't know, sinasabi nila may other school of thought na the Congress is a continuing body. So let's see. Pero kasi just like any other bills, no, pag tapos yung Congress, patay na yun lahat, no? So that's one na kailangan. So let's see, there's as a lawyer, as a student of law, tayo rin, meron tayong matututunan dito kasi there's a lot of firsts, no? So ngayon, first na may blankong GA, first na articles of impeachment na pinasa on the last session day, first na pang-apat yung impeachment complaint na in-archive yung 3 before, no? So anyways, let's sa other videos natin, let's try to discuss more technical matters, but yan lang, at least may ma-share ako sa inyo today. And comment below, anong tingin nyo ba? Hi guys! So, nakakatawa lang, no? Kasi ang dami nagsa-celebrate na kesyo impeach na si VP Sara, hindi na raw siya Vice President, or sabi nila wala na raw lakas ang mga Duterte dahil nga napagtulungan ng Kongreso at na-impeach na more than 1/3 of the House of Representative members. Pero hindi alam ng mga agad naniniwala dun sa mga initial reports is hindi kagad ganoon kadaling mai-impeach ang Vice President. Dadaan yan sa trials. Yun yung magiging ang judge ay mga senador. Pero ang question kasi, Zad, kahit sa House of Representative lang, parang mag-determinate kagad or mababaliwala yung impeachment complaint laban kay VP. Nakakatawa kasi sobro silang nagsasaya at pinagmamalaki pa nila, especially Franz Castro, na nakita natin na talagang sobrang happy niya nung sinabi ni Romualdez na impeach na sa House of Representatives si VP. And also, yung anak ni Bongbong na si Sandro, nanguna pa para pirmahan yung fourth impeachment complaint laban kay Vice President Sara. You know what? Yung mga taong naniniwala agad sa mga ganitong balita, mabibigo sila later on because tama. Isa sa mga respetadong judge or former judge ng Dilawan, kahit yon aminado na pwedeng ma-terminate yung impeachment ni VP Sara dahil kulang sa oras, pangalawa, wrong timing pa. I saw a video of former Justice Carpio saying na
hindi naging maganda yung impeachment complaint laban kay VP Sara, and more or less mababasura lang to dahil nga minadali ng mga kongresista, or in layman's term, pinilit nila na pirmahan ng more than 200 congressman yung mga yung impeachment laban kay VP. So here's the video of former Justice Carpio explaining all the facts, no, lahat ng katotohanan dun sa impeachment against VP Sara. And kahit ano siya, liberal supporter, you will understand na talagang walang knowledge yung mga pumirmang kongresista dun sa impeachment against the Vice President, kasi tapos ang sesyon, mag-eleksyon, at mababasura yung impeachment laban sa vice. Section ng House, wala nang time. Kasi from the section has to submit the endorsed Tignan niyo yung mukha nito. Ito. Ito nyo. Yan, yung dalawang yan. Kilala nyo? Yung dalawang yan, no? Yan. Si Castro, tignan nyo. Tsaka si Tamba. Walang knowledge. Basta lang banat ng banat. complaint pag may isang endorsement ng congressman within 10 session days from the seat of the speaker. Ngayon siguro mga 9 or 10 days na. And then from there, the plenary will have to decide to refer it to the Justice Committee in 3 session days. But the effect there, the moment it's referred to the Committee on Justice, the 1-year period starts. Doon magsisimula? Oo, doon magsimula. Na you cannot file another impeachment complaint for 1 year. But pag dumating na yan sa Committee on Justice, hindi pa umabot sa Senate. Para umabot yun sa Senate, it has to be signed by 1/3. Pero let's say 1/3 will sign, umabot sa Senate, wala nang time ang Senate kasi mag-election na, campaign period will start February 11. Tama. Wala na silang time. Babalik sila No more time na. June. Pero sa June, konti lang. I think they have just 2 weeks to sell 14, 15 session days. At saka walang they will not be interested, hindi matapos kasi makinig kayo yung mga pumirma, pumirma sa impeachment laban sa aming VP Sara. Makinig kayo kay Attorney Justice Carpio. Yan, mga walang alam. Mga bobo. To give Sara 10 days to answer the complaint. Maubos yun yung 15 days yung baliwala yun because you have to give Sara time to file his comment. Anong position no? Ang position namin, don't file it now because you cannot act within, kasi mag-expire yung Senate so there will be a new Senate. So you have to refile it. Start from zero. Oo, mag-start from zero. Sabihin ni Sara, expired na yung Senate. So, they have to start all over again. Raises so many questions. So, mabuti pa, tapusin na lang itong investigation. Let's get that testimony of the 2 military aides. In this case, pwede mo nang matulog sa Office of the Secretary yung 3 impeachment complaints. Well, pwede matulog, but that can be revived kasi yung Congress will expire by June 30 of this year. All pending matters in the House of Representatives are deemed dismissed. Yeah. Dismiss. Rinig nyo, dismiss. In the next Congress. So lahat yung mga unfinished business deemed terminated.
Yan. So yung nakakatuwa, di ba? Kahit na alam mong hindi die-hard Duterte supporter itong si Justice Carpio at talagang purely a liberal supporter, hindi niya pinagkait sa taong bayan yung katotohanan regarding on that impeachment cases. So, in-explain niya na mapabaliwala or mateterminate yung mga cases against VP Sara dahil Yan. Mabuhay ka, Attorney Justice Carpio. Yan, maraming salamat sa pagpapaliwanag mo, ano? Yan, maraming salamat po. O ngayon, ano kayo? Mga Congress, yan. Mga Congress, harapin na lang ninyo yung bycam. Yun na lang asikasuhin ninyo kasi yung mga pinirmahan nyo laban sa aming BP, walang kwenta. Dahil pag nag-expire yung 19 Congress, maging yung Senate, back to zero kayo. Terminated yung case, yung impeachment case laban kay VP Sara. Kaya useless. Ayan. Guys, maraming salamat po sa panonood ng Mekus Tatak Duterte. Ayan. Maraming salamat po. Kung meron po kayong comment, just comment down below po. At pag-uusapan po natin yan. Po ang aking unang vlog, unang reaction. Kaya mag-subscribe na po. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.